Pagkatapos ay bumaling ang kanyang ina kay Sarah na may dalang tanong, iminungkahi nitong isama ang kapatid ni Sarah para makasama ito sa biyahe ng pamilya. Sumang-ayon naman si Sarah. Syempre, nang makita ng kanyang ina na naihain na sa wakas ang pagkain, naramdaman nitong tapos na ang kanyang tungkulin. Mabilis itong nagpaalam sa kanyang biyenan at umalis na para pumunta sa kanyang Zumba class. Naiwan si Sarah na mukhang litong-lito sa biglang pagbabago ng paksa. Tinanong niya ito kung bakit hindi na lang sinabi sa kanyang ina ang katotohanan tungkol sa kanilang mga lihim na paghahanda. Ipinaalala niya rito na ang kanyang ina ay naging isang dedikadong kawani ng gobyerno sa loob ng 50 taon. May mga bagay na mas mabuting huwag na lang sabihin. Naupo siya, kumuha ng tinapay, at nagsimulang kumain na tila walang nangyayaring masama. Biglang tumunog ang teleponong nasa ibabaw ng sofa na bumusag sa katahimikan. Isang mensahe yon, halos tumalon si Sarah patungo sa sofa para kunin ito, tinukso niya ito, sabay tanong kung sino naman kaya ang magpapadala ng mensahe sa kanya sa ganitong oras, hawak ang kanyang tinapay, naglabas siya ng mahinang tunog dahil sa kaba, sa totoo lang, hindi niya inaasahang may makakakita sa kanya, pabirong tinanong ng babae kung natatakot ba itong makita niya ang isang lihim na mensahe mula sa isang maliit na kaibigan. Isinubo ni Mark ang isang pirasong bacon at tinamnam ang bawat kagat. Agad na pumutok ang malinamnam na katas ng karne, walang babalang anak ang malapot at mayamang sarsa sa kanyang bibig. Ang mainit na katas ay may kasamang banayad at umuusok na bango ng tostadong pagkain, ang lasa ng Malord reaction ay talagang nakakahumaling, at sino ba naman ang sisisihin sa pagpapakasay rito, ninamnam niya ang unang kagat na iyon, hinayaang mawala ang sarili sa bango, nagpakawala siya ng isang mahabang buntong hininga, at sa unang pagkakataon sa buong araw ay naramdaman niyang ganap siyang nakaka-relax. Bigla na lang sumiklab ang isang matinis at nakakabinging tili mula sa kanyang asawang si Sarah, biglang napalingon ang kanyang ulo nang itulak nito ang telepono ng dulaan sa harap mismo ng kanyang mukha, sobrang lapit ng screen kaya't sinakop nito ang buong niyang paningin, galing iyon sa isang hindi kilalang numero, at nakakakilabot ang mensahe, alam ko ang ginagawa ninyo. Tila huminto ang ikot ng mundo, ang kumukurap-kurap na ilaw ng abiso sa telepono na nagbabadya ng pagdating ng mensahe na lang ang tanging nagpapatunay na umiikot pa rin ang daigdig. Ang ating bida ay si Mark, isang accountant na sa katunayan ay hindi pa kailanman nagtrabaho bilang isa, nagtapos siya na may degree sa accounting, ngunit ngayon, magkaibang mga numero na ang kailangan niyang kalkulahin, kung paano makakaligtas ang kanyang pamilya sa katapusan ng mundo, kung makuha niya ang tamang kalkulasyon, wala pa rin kasiguraduhang mabubuhay sila, ngunit kung magkamali siya, tiyak na mapapahamak sila. Dahan-dahan niyang nilunok ang pagkain sa kanyang bibig habang ang lasa nito ay tuluyan ng nalimutan at dito na nagsimula ang countdown, 5, 4, 3, 2, muling umilo ang screen ng telepono na lalong nagpatindi sa tensyon, may papasok na tawag at galing ito sa kaparehong hindi kilalang numero. Inihagis ni Sarah ang telepono sa ibabaw ng lamesa at lumingon-lingon sa paligid, tinitingnan kung may ibang tao sa loob ng bahay, muling kumatap ang screen habang patuloy ang pagring at hinawakan ng mahigpit ni Sarah ang binti ni Mark gamit ang lahat ng kanyang lakas, nagpasya siyang sagutin ang tawag at agad itong inilagay sa speakerphone. Isang boses ng babae ang narinig, nakahangahangang malino at masayahin, nagtanong ito kung paano ang naging gulat nila habang tumatawa at nag-aalinlangan kung talagang natakot sila ng husto, muli itong tumawa at sinabing habang siya ay hindi natakot, ang kapatid naman nito ay halos mamatay na sa takot. Nalito si Mark, nagtataka kung paano ito naging posible gayong nagpadala na siya ng mensahe sa kanyang kapatid. Sinabi niya rito na pinalitan niya ang kanyang numero, ngunit sinabihan siya ng babae na tingnan ang kanyang telepono. Tinanong siya nito kung hindi ba niya napansin na hindi man lang nakabukas ang kanyang mobile data at hindi man lang siya nakakonekta sa Wi-Fi na syempre ay nag-iwan sa kanya na lubos na naguguluhan. Nagpahayag ang babae na aalis na ito, sinabing mas mabuting ayusin niya ang sitwasyon sa kanyang kapatid, nangakong tatawag bukas at pagkatapos ay naputol ang linya kasabay ng sunod-sunod na tunog ng beep. Ipinakita ni Mark ang telepono kay Sarah, na kasalukuyan pa rin pinoproseso ang biglang pagbabago ng tono ng sitwasyon. Tapos na ang tawag, ngunit ang mga kamay ni Sarah ay nanginginig dahil sa pinaghalong takot at lumalalang galit. Idineklara niyang baliw ang babae at ipinagpilitan na dapat itong sunduin ni Mark bukas. Gusto niyang magpasulat ito ng race 8 at listahan para sa isang home first aid kit. Sinabihan niya itong bumili ng 20 piraso nito at dalhin pabalik at sumang-ayon na lamang siya. Kung bakit doon nila dapat bilhin, ito ay dahil kasalukuyan itong nasa ibang estado. Ipinaliwanag niya na sa paggawa nito, mas malamang na hindi sila makatawag ng anumang hindi kanais-nais na pansin. Idinagdag ni Mark na nagsasalita ng nanginginig ang mga ngipin, na sagad na ang kanyang pasensya sa sitwasyong ito. Kumbinsido siya na ang pasaway na babaeng iyon ay kailangang maturuan ng matinding leksyon dahil sa kanyang mga laro. Mabilis na tinapos ng pamilya ang kanilang hapunan, habang mabigat ang kapaligiran dahil sa bigat ng kanilang mga plano. Matatagpuan muli natin silang nakalatag sa sahig ng habang ipinagpapatuloy ang kanilang magkakasamang pananaliksi. Ang kanyang biyenang lalaki na may hawak na baso sa kanyang kamay ay nagsimulang magsalita ng dahan-dahan at may paninindigan. Itinuro nito na ang pagtatapon ng basura sa kanilang sitwasyon ay hindi ganoon kasimple gaya ng tila. Bagamat ang solidong basura ay medyo madaling pamahalaan, kinakailangan pa rin ito ang isang napakatiyak na proseso na may tamang dosis ng isang decomposing agent upang ang natitirang latak ay maging napakaliit. Lahat ay papasok sa septic tank na syempre ay dapat panatilihing napakahusay na nakatago sa paningin. Dapat nilang pigilan ang sino mang may masamang intensyon na mapagtanto na ang sistema ay kasalukuyan palang ginagamit. Sa katunayan, hindi man lang nila dapat isipin ang paglilinis nito sa susunod na ilang taon. Ayon sa mga detalye ng disenyo, ang binalak na siklo ng paglilinis para sa partikular na tangkeng ito ay 12 buwan, bagamat iyon ay nakabatay sa mas malaking pamantayan na 30 taon. Ang tangke ay itinayo upang magsilbi sa 200 katao at ang kanilang grupo sa kasalukuyan ay binubuo lamang ng 6, kaya hindi nila kailangang mag-alala sa paglilinis nito sa loob ng isa pang 30 taon, isang maliit na kaginhawaan. Ang kanyang biyenang babae naman ay nagpatakbo ng isang mabilis na kalkulasyon habang itinuturo ang pusa at aso ng pamilya. Dahan-daang itinulak ni Mark ang aso palayo habang lumalapit ito sa kanya at sinabing ang aso ay hindi problema dahil ang isang decomposing agent ay maaaring gamitin para sa dumi nito habang ang dumi naman ng pusa ay nabubulok sa ibang paraan at hindi lahat ng uri ng litter ay tugma sa kanilang sistema.